paborito ko talaga yung pansit kabagan. At sa tuwing nagki-crave ako ng gano'n dito sa amin ay wala akong mabilhan. Kaya eto na yung sinimulan kong negosyo dito sa amin. Hello mga boss, kumusta kayo diyan? Ako nga pala ulit si Christopher Orbillo, ang may-ari ng Blesildas Special Pansit Kabagan. Ang guro sa umaga, negosyante sa gabi, at pati na rin pag weekend. Ayan. So, naghahanap ka ba or gusto mo rin bang pumasok sa food business? Ayan, so nagbabalak ka bang magnegosyo at food business ang gusto mong tumbukin? Ayan, so paano magsimula ng food business kung hindi ka marunong magluto? Ayan, so ito yung i-discuss natin mga boss, ito yung papag-usapan natin sa video na to. Ayan, so makuwento ko lang mga boss. Last last year, mga nasa February gano'n. February namin na simulan 'to, February 2024 gano'n. Pero bago 'yan mga boss, nagbi-business na ako. Mga nasa tatlong negosyo na simula before pandemic pa gano'n. Kaso puro lugi, 'yan, lugi, nagsara. Tapos, nagpahinga ako nung pandemic, talagang nagpahinga ako sa panay lugi na negosyo. So, ayun, pero nung one time, kapag nagki-crave ako ng pansit kabagan dito sa amin, wala akong mabilhan, ayan. Wala akong mabilhan dahil walang nagbebenta dito sa amin. Saka lang ako nakakatikim ng pansit kabagan kapagka umuuwi ako sa bahay namin sa Isabela. Dito kasi sa amin ngayon ay lugar ng misis ko at, mula nung nag-asawa kami, na-transfer na ako dito sa Flora, Apayao. Ito yung lugar ng misis ko. So, ayun at, walang mabilhan ng pansit kabagan. Nakakatikim lang ako nito kapagka umuuwi ako, nag-stopover ako sa bahay ng tita ko at pagka nag-stopover ako do'n lagi niya akong pinagluluto ng pansit kabagan, ayan. So, ayun talagang sulit na sulit, swak na swak sa lasa at talagang Pinoy na Pinoy, ayan. Kaya paboritong-paborito ko 'yun, pansit kabagan, yung may, itlog ng pugo, karahay, ayan, bola-bola, Shanghai, yun kung ano-anong mga tina-toppings pero ang sarap, ayan. So, nung wala akong mabilhan dito mga boss, yun na yung sinimulan namin ng misis ko. Sabi ko, why not na ito na lang yung inegosyo natin na baka sakali, dito na tayo babawi, ayan, sa mga lugi-lugi, ayan. Sakaling pumatok kasi wala dito, sabi ko. Kaya ayun, sinimulan namin. Plinano namin kung paano siya execute. Kaso may isang problema, hindi namin alam magluto ng pansit kabagan mga boss. Ayan, gusto naming inegosyo pero hindi namin alam magluto. So, ang ginawa ko, tinawagan ko na lang yung tita ko na masarap magluto ng pansit kabagan. Sabi ko, "Tita, puwede bang maimbitahan ka dito sa amin at, ikaw muna yung magluluto ng pansit kabagan. Magnenegosyo kasi kami ng ganito, pansit kabagan dito sa Flora, dito sa amin," sabi ko. Ayun, pumayag naman. Ayan, so ayun, to cut the long story short, nakapagsimula kami na magbenta. Ayan, nakapagsimula kami na, magnegosyo ng pansit kabagan at, sa awa ng Diyos
Mag-ano na kami ngayon, mag-isang taon at 7 buwan. So ayun, okey naman, patuloy naman na lumalaban, ups and down, pero hindi tayo tumitigil at hindi naman tayo nasi-zero. Maraming mga, na mga customer na bumabalik-balik, binabalik-balikan yung ating luto. So ayun yung naging kuwento mga boss. Ang natutunan ko, paano mag-execute ng food business kung trip mong pasukin ng food business. Maaaring isa kang empleyado na gusto mo ng magnegosyo at nakikita mo na na papatok ang food business diyan sa inyo. Kaso ang problema hindi ka marunong magluto. Ayan, so isa sa mga puwedeng solusyon mga boss, baka may mga kamag-anak ka na puwede mong matawagan, mahikayat na siya yung tatrabaho sa pagluluto, ayan. At ikaw yung pagma-market. So ayun, tandem, magandang tandem 'yan. Ganyan yung ginawa namin mga boss. Kami ni misis yung nagma-market, tapos yung tita ko naman yung nagluluto, ayan. So kaya umusad kami nakapag-execute kahit na hindi kami marunong magluto, ayan. Aside sa mga kamag-anak mga boss, kung di ka marunong magluto baka may mga tropa ka, kaibigan na pwede mong pagsabihan ng plano mong pagnenegosyo ng food business, ayan. So baka may kaibigan ka na magaling magluto, ayun puwede kang puwede kayong mag-usap at mag-partner. So sa'yo yung marketing, ayan, sa'yo yung pondo kung sakali man, at siya yung magluluto, ayan, siya yung cook, 'di ba? So gano'n siya simulan kung di ka marunong magluto at kung trip mo talaga na pasukin ang food business, ayan. Alright, kung wala kang makitaan sa kaibigan, baka misis mo magaling magluto, ayan. O kaya baka yung kasambahay ninyo magaling magluto, 'di ba? Yung tiga-alaga ng anak nyo, o kaya nanay mo, tatay mo. So ayun, mga maaari nating puwedeng imbitahan na siya muna yung mag-execute sa pagluluto kung hindi ka marunong at trip mo talagang pasukin ng food business, 'di ba? Ayun, so marami mga boss. Kung sakali man na wala pa rin, kung may pera ka na magsisimula ng food business, ayun, mag-hire ka ng cook at sa'yo yung pagma-market, 'di ba? Sa'yo yung operation at mag-hire ka ng cook. So gano'n siya mga boss, kung trip mo talagang pasukin ng food business, 'yan. So ayun mga boss, ang natutunan ko, may kanya-kanya tayong galing, eh. May kanya-kanya tayong galing at kapagka pinagsama-sama natin ito, nakabuo tayo or nakapag-execute tayo ng negosyo, ayan, uusad at uusad 'yan. Ang importante lang ay maganda yung sistema natin kung paano tayo makapagtrabaho, okay, makipagtrabaho sa iba, 'yan. At ang mahalaga mga boss, 'wag muna nating isipin yung kita. Ang mahalaga diyan is yung makapag-execute muna tayo. Check muna natin kung babagay tayo sa partner natin na 'to na magaling magluto or hindi, ayan. Pero hindi puwede mga boss na wala ni isa sa may-ari na
magnegosyo ng food business na hindi alam magluto. Ayan. So, kasi mga boss, pag biglang tinopak yung tinopak yung kinuha mo na tagaluto, kahit pa very close kayo niyan, kamag-anak, ayan, pag tinamad yan, papalya talaga yung negosyo na food business na gusto mong pasukin. Kaya, ang maganda dyan mga boss, kahit isa sa may-ari ang marunong magluto. Kung dalawa kayo ni misis mo na may-ari, kahit isa sa inyo marunong. Ganyan. Kasi para mawalan ka man ng cook, at least alam nyo, at least kaya nyo na ipagpatuloy. Yan. Nangyari sa amin yan mga boss, kasi ang kwento is yung tita ko bigla na lang nagsawa at namimiss niya, homesick. Ayan, homesick siya dun sa kanila. At ayun, bigla-bigla na lang nagdesisyon na umuwi. Ayan. At ang nangyari mga boss, natenga talaga kami. Stop operation. Kaya ayun, pumalya. Pero nilaban pa rin namin. At ang ginawa namin, talagang pinilit naming pag-aralan at mas improve pa. So, ayun, trabaho talaga mga boss. In-improve namin, pinag-aralan namin kung paano magluto talaga. Ayan, mga ingredients, mga oras ng pagluluto, mga sukat, ayan, talagang sinusukat namin mga boss. Sukat ng tubig, ayan. So, hanggang sa natutunan namin mga boss. At nung natutunan namin ni Mrs., dahil nakalista naman lahat ng mga procedure, mga sukat, na ipapasa na namin sa ibang tao. Yan. At ang kasalukuyan mga boss na cook namin ngayon ay yung dati or yung nag-aalaga sa bunso namin. Yan. So, ayun. Ayan, at ang kagandahan yan mga boss, kahit nasa school kami, ayan, nakapagpatuloy pa rin yung negosyo namin na pansitan, specifically pansit kabagan. Ayan. So, ayun, kahit di kami marunong magluto nung una, talagang nung nawalan, no choice na talaga, kundi aralin namin. Ayun, trinabaho naming aralin. At ang maganda dyan mga boss, naipapasa na namin sa ibang tao. At kahit na may trabaho kami ni Mrs. sa school, teacher kami sa isang public school dito sa amin, yan, meron pa rin kaming umuusad na side business or side hustle. Ang ginagawa na lang namin mga boss is kami na lang yung marketing, taga-purchase ng stocks, at accounting. Yan. So, yung trabahong pagluluto mga boss is naipasa na namin. Kaya ayun yung kwento mga boss, kung paano kami nakapag-execute ng food business na kahit nung una hindi namin alam magluto. Yan. So, naniniwala ako mga boss, kung talagang desidido tayo, gagawan natin ng paraan. Yan. Kaya, ayun mga boss, kung gusto mong pasukin ng food business, tapos di ka marunong magluto, tingnan mo kung anong meron ka. Pera ba na pang-hire? Meron ka bang kamag-anak na pwede mong hikayatin na siya muna yung magluto? Kaibigan? Or yun, kapamilya. Alright? Para lang maka-step 1 na kayo sa binabalak nyong food business. Yun. So, yun mga boss para sa akin, at yun yung kwento namin. At ayun, sa mga OFW na magbabalik bayan, tapos malapit lang kayo dito sa Flora Apayao. And
namimiss nyo na ang Pinoy Pansit Kabagan recipe. Yan. So, dito lang yan sa Blesilda. Special lang kayo dito. At pag-ain namin kayo ng masarap na special na Pansit Kabagan. Yan. Sulit na sulit mga boss. Swak na swak ito sa pamilya, magbabarkada. Ayan. At dito tayo kakain. Yun, dito kayo kakain. Sa may kubo. Ayan. Fresh air. Yun. So, yun mga boss. Inimbitahin ko kayo na subukan, itry. At makapag-kitakis na rin tayo dito sa amin. Makapag kwentuhan na rin. Ayan. So, yun. Dito lang yan sa tapat lang ng NIA Flora Apayao, Purok Saranay, Poblacion East, Flora Apayao. Ayan. At Happy Fiesta sa amin ngayon. Flora Apayao. 30th anniversary ba? O basta nandun. Alright. Fiesta namin ngayon. Alright. So, ayun. Kita-kits tayo dito. Dayo lang kayo at makapagkwentuhan. So, yun lang mga boss. Muli ako si Christopher Orbillo na naniniwala na ang tagumpay na gusto natin ay darating din yan. Basta wag lang natin kalimutang magdasal at galingan araw-araw. So, yun lang. God bless sa ating lahat. Bye-bye!